Hello po mga kalingap, welcome back to my YouTube channel. And ngayon po, nandito ulit tayo kina Francesca po. Dilikan natin ang Scout and Sir Maris Vlogs. And meron din po tayong iaabot po na tulong. May nagpadala po sa kanila. And tara po, at baka pumasok na po sa school si Francesca. Dala tayong bigas para sa kanila. Para si Sir Maris Vlogs. Shout out. Shout out po, sir. Shoutout Dan. Ano po? Ayan po si Kalingap Dan. Talagang dala niya isang sakong bigas. Para sa kanila. Ako. Ay, Francesca. Bigas o. Ito po si Francesca. Pasok ang school? Ano? Oy, ang ganda ni Francesca. Ay, uniform na si Francesca. Saan si mama mo? Ayun po, nagagamas. Bigamas. Ay, ang sipag, grabe naman. Paris ka na? Di pa naman. Pwede ba tayo magkwentuhan? Sige. Sige. Ano na? Ano ka? Nagluto ka almusal? Ano po, tanghalian. Tanghalian na. Hindi pa naman malilate. Hindi pa naman. So, ang daming nanood. Napanood mo? Oh. Nakita mo yung vlog natin? Daming natuwa sa inyo ni mama mo at ang daming bumilib sa sa mga sinabi ni mama mo. May mga daw aral na napulot sila kung paano ka pinalaki at kung ano yung mga tinuro sa inyo ni mama mo. Nabasa mo yun? Mga comment? Anong masasabi mo? Ano po, nagpapasalamat din po ako sa kanila. Kasi kahit pa paano po natutuwa sila sa turo sa akin ni mama. Anong feeling na madaming nakanood at syempre na-touch sa buhay niyo? Mga naawa? Masaya po. Masaya naman. And, si mama mo yun? Opo. Ma! Dito po si si nanay. Gagamas ka, nay? Opo. Yan pala si nanay. Bakit, nay? Ano na? Hindi na gulayan, damuhan na. Nililinis niyo lang po. Wala namang ahas dito, nay? Sa loob nga ang bahay meron. Meron? Pumapasok dun? Oo, kasi nagbasa yung pinto namin. Dami na nagamas na. Hanggang nay? Hanggang saan kayo magagamas? Dun. Hanggang dun? Para hindi punta ng ahas. O, para nakikita namin yung kung may gumagapang na ahas. Ano ginagawa yan pag may ahas? Natural, tatakbo. Hindi nyo pinapatay? Hindi. Hinahayaan nyo lang. O, kasi pag once nangasaktan ng ahas, babalikan ka. Babalikan ka. Init na yan. Kanina pa po kayo? Kanina pang umaga. Kanina pa, tanghali na. Ganito lang po ginagawa nyo na yung pag Wala. pag walang ginagawa. Pag wala po ang trabaho. Binabaha rin po dito, no? Hindi naman. Dinadaanan lang ng baha. Daanan lang. Yan ang totaling bang baha. Tara na, pahinga ka muna. At pag-usap muna tayo kila Francesca. Pakainit ngayon, Francesca. So ikaw, bago ka pumasok, anong ginagawa mo? Tinitignan po si nanay bago po umalis. Yung binabantayan mo? So bago ka umalis, dapat nakakain na. Hindi pa po. Inihintay ko pa po yung anak niya. Bago ka umalis. Anong oras naman dumadating anak niya? 10:30 po. Hindi ka naman nalilate. Lagi naman yun. Saan nanggagaling yung anak niya? Po? Saan nanggagaling yung anak niya? Sa school po ng anak. Hindi nun. Pumapasok din ng school. Opo. Buti sa pareho, nagtugma ang oras niyo. Opo. Pag niya, uwian niya na ng alas 10? Opo. Ng anak po nun. Yung uwian na. Ano oras pasok ko na aga naman? Ang pasok po nung apo ng nanay, 7:30 po. Hanggang 10 lang? Opo. Tapos ikaw alas 12.
12:30 to 7:30 po. Pero umalis ka dito maaga, no? Opo. At may TLE po kami sa So bago ka umalis, dapat ano na, nakaligo na din. Opo. Napaliguan ko na po. Tapos na? So ano oras ka gumigising yan? 6 po. Ba't ang aga? Para pumasikaso ko na si nanay. Grabe, ang aga mo tapos ang pasok mo, ano pa, no? Alas 12. Aga mo naman gumising, ano oras ka natutulog? 8 po. Pag-uwi ko po ng school. Pahinga na lang. Opo, pahinga na lang. Tapos tulog na. Grabe, alas 6 gumigising ka na para mag-asikaso. Dito sa bahay, anong mga ginagawa mo? Nagsakdo na po ako kanina, tapos nakapag-ugas po. So bago ka talaga pumasok, lahat na ano na, naasikaso mo na. Opo. Galing. Asan si ano na? Si mama mo. Nay, pahinga ka muna. Walang tubig na malamig. Inom ka muna na, napakainit dun, oh. Kamusta ang buhay? Kamusta ang buhay-buhay? Okay naman po. Bossing. Okay. Kamusta boss ang buhay mo? Ano na, ubos na yung dala ko nakaraan? May konti pa naman po. Pero ano naman nagagamit nyo? Opo. Ayos, malaki Yan ano po naman? yung kinain ko kahapon. Malaking bagay din naman na may dala ako nung nakaraan. May dala ako isang sahong bigas. Para ano, hindi na kayo mag-isip sa bigas. Matagal nyo rin magagamit yan. Kasya na yan sa inyo? Opo, salamat po. Sa inyo po yan. Ano Francesca, may mga gagawin ka pa? Lilipat ko po si nanay sa wheelchair. Lalabas ko lang po sa gilid. Ay sige, pwede kita masamahan dyan? Sige po. Okay lang na makita si Lola? Opo. So dito lang po si Kim na nagbabantay ang kanyang inaalagaan. Ayun si Lola. Ayan mga kalingap, si Francesca laging ganito ang routine mo araw-araw? Opo. Nasikaso siya kay Lola. Ayan. Paalam naman po tayo, pumayag si Lola na mabidyohan natin. Ayan. Hello po. Good morning po. Dito kayo sa sariwang hangin po. Saan siya Francesca? Dito po mapahangin. Dito lang siya lagi. Dito na siya antayin yung kanyang apo. Anak. Anak. Buti mahangin yan. So tinuturing mo na rin siyang lola mo. Opo. Sinanay sipag oh. Ayaw magpahinga muna oh. Ano yung panggatong? Magluluto na po kayo? Oras na. Tanghalian. Ito na yun, gamitin nyo na pangsaing. Salamat sa pabigas po ninyo. Sige na meron din akong ibibigay sa inyo mamaya. Dahil merong na natuwa at nanood sa inyo at nagbigay siya ng tulong. Dahil napakabait niyo ni mama mo. Gusto mo sabihin sa kanila? Message mo? Salamat po sa inyo sa pagsuporta. Malaking tulong na rin po iyon para sa amin. Anong gusto mo sabihin kay Sir Marius dahil sa kanya na-scout niya kayo? Super thankful po ako sa kanya kasi po kung hindi niya po ako nakita that time, hindi po siguro hantang sa ganito. May may dahilan ang pagtagpo niyo ni Sir Marius. Salamat po sa buko. Sa buko. So ito po ang kwentong buko. Mapapanood niyo po ang istorya doon sa channel ni Sir Marius Vlogs kung paano niya natagpuan si Francesca. Nandun po. Kung gusto niyo po makita yung bago po natin na-scout si Francesca, nandun po sa ating YouTube channel, Marius Vlog po. Maraming salamat. Thank you po. So ayan na, ginamit na ni nanay. Ay, sakto na may bigas pa kayo dyan o yan na po ang Meron pa naman. May natira pa. May natira pa. Francesca, kumpleto naman ba ang mga gamit mo sa iyong pag-aaral? Ay naman po. May mga ka naman, notebook. Meron po. May bag ka? Nabilan na po ako ni mama. Bago naman yung mga gamit mo ngayong pasukan. Yung iba mong kapatid na nag-aaral, may mga Nasa school po. May mga gamit naman din sila. Ang galing naman ni mama mo na nabigyan niya pa rin kayo ng ng mga gamit. Diba? Kahit na wala siyang permanenteng pinagkukunan.
So paano yun? Anong ginawa? Anong diskarte ni mama mo? Wala. Nagugulat ka na lang na may Nagugulat na mga lang po ako. gamit na kayo. Ikaw sa pangbaon-baon mo, okay naman? Doon mo lang kinukuha talaga sa Okay naman po. sa pagbabantay? Naawa daw sila yung mga ibang viewers na sa na nakukuha kada araw, di ba 50 pesos? Ayos naman po sa akin yun. Basta Ayos na po yun may sa'yo? pambaon. Ang mahalaga may pangbaon ka, pang araw-araw. Pero kung magkakaroon ka pa ng ng sapat na din na pangbaon sa'yo, ano yung mga bagay na gusto mong bilhin doon sa school, mga pagkain. Siyempre, di ba tinitipid mo yung sarili mo? Magtitipid po ako. Para po once na wala pong makain, may pambili. So itatabi mo. Basta pag may sobra, tinatabi mo. Maaga po ako nag-uwi kahapon at gawa po ng nagsunggo. Kahapon sa school, pinauwi ka na maaga? Ano yung sunggo? Opo. Ano yun? Po sa ilong. Bakit? Bas po. Sa sobrang init? Sa pagod po siguro. Sabi po ni ma'am, sa pagod daw po yun. Talaga? Bigla na lang may lumabas na dugo sa ilong mo? Opo. Hindi ka naman nahilo o nawala ng malay? Nahilo lang po ako nun. Oh. So ano nangyari? Dumalatso ka sa sa clinic? Opo. Anong ginawa? Pauwi na po sana ako nun kasi sabi po ni ma'am, diretso muna po akong clinic, magpahinga daw po ako. Tapos ang dami po lumabas. Pagdura ako po may dugo. Wala naman wala ka namang sakit sa... Wala po. Sa Sabi daw baga? po ni ma'am, natural lang daw po yan kasi po pag may sipon daw po baga. Wala ka maubo nun? Wala po. Wala naman. So ano nangyari? Bakit daw sobrang pagod? Ba't ka nun? Puyat ka ba nun? Paggawa po ng assignment kahapon, Bakit? ang dami pong assignment. Baka di ka pa natutulog ng maayos tapos Hindi all po ako kumakain. nakakain that time. Hindi ka nakakain. Opo. Tapos bigla na lang. First time yun? Tagal na po ako nagsunggo. Lagi kang Opo. lumalabas ng dugo sa ilong mo? Opo, pag na mapagod na rin po. Ba't tinahayaan mong di ka kumakain bago mag-aral? Sa school naman po na recess. Kinakasya ko po yung 50. So, ano ba kinakain mo dun sa school mo? Dun sa baon mo? Kakanin 50? po. Kakanin. Dapat di ba mga kinakain mo, mga kanin? Di ba? Opo. Mga pang tanghalian. Pamasahay pa po ay inaano. So, tinitipid mo yung parang kung ano lang kakasya Opo. sa pera mo. Tapos yun kaya nahihilo. Opo. Kasi may hilo ka talaga tapos mainit pa, di ba? Mainit po, ulan, tag-init. Tapos nag-aaral ka, syempre ginagamit mo din ang ang utak mo. Opo. Nakakahilo ka pag walang laman ng ang tiyan mo. Hirap mag-isip. Nakakaawa naman si Francesca. Gaano ba katagal ang kadalas na may lumalabas na dugo sa ilong mo? Ang tagal po sabi po nila, huwag daw po ako magano. Hayaan ko lang daw po tumulo. Ang tagal po. Hinayaan mo lang mawala. Opo. Tapos pinauwi ka na. Opo. Hindi ka naman nahilo pag alis mo. Hindi naman po. Pero hindi naman. Naglakad lang nga po ako. Nilakad mo lang yun. Wala pang pamasahe nun Buti hindi ka nahilo sa daan. Di ba, anong oras ka umuwi nun? 4 po. 4. Tapos pinahinga po ako nun. Mga 5 na po ako nun. So hindi na ganun Hindi kainit. na po mainit. Pero buti nakauwi ka nun. Wala kang kasabay nun? Wala po. Hindi ka naman nahihirapan pag uwi. Hindi naman po. Ayos naman ang paningin mo. Opo. Hindi ka naman laging nagkakaganyan. Hindi naman po. Pag nalilipasan lang. Opo. Alam ni ni mama mo? Opo. Tapos nag-chat po sa akin sa mga kanasan daw po. Sabi ko, pauwi na rin ako ma. Anong ginagawa ni mama pag nangyayari sa'yo yan? Nagano po. Nagugulat na rin din po. Nagugulat na rin. Si nanay So ito na po si nanay. Nay, anong masasabi mo? Ang daming mga napulot na aral sa iyo ng mga nanood dahil sa mga sinabi mo kung paano mo pinalaki sila Francesca. Bumilib sila sa iyo dahil yun nga yung sa mga kung paano ka magpalaki sa mga anak mo. Anong masasabi niyo po doon? Wala naman akong masasabi ang akin lang. Iba-iba naman tayo magpalaki sa mga anak kung paano i-handle.
Kasi hindi man akong perfectong tao. Ang akin lang, gusto ko, lumaki yung mga anak ko na maraming alam. Kasi pagdating ng pagtanda baga natin, papunta tayo dun eh, hindi tayo pabata. Patanda tayo sa pahina. Kaya bago natin maiwan yung dumating tayo sa puntong ganon, yung mga anak natin marami ng alam sa buhay. Para pagdating ng oras, hindi sila nagmumukhang kawawa. Kumbaga, handa na sila. Oo. So, ba't ganun yung yung pananaw? Bakit? Di ba yung iba, hindi muna nila pinapaanin sa mga anak nila na yung parang kayanin nila mag-isa hanggat nandyan pa kayo. Kasi ako, yung dinanas ko kasi, ayaw kung dumating sa puntong madanasan din nila. Kung dumating man nun, ready na sila. Alam na nila kung paano i-handle yung sarili nila. Yung iba kasi, mahina ang loob. Kung hindi nasisira ng bait, ang papakamatay. Diba? Sa akin, ayaw kong dumating sa ganun. Kasi dumating man sa puntong ganun, yung mga anak ko matitibay ang loob na. Kahit anong pagsubok na problema dumating sa kanila. Kaya na sa dami ng pinagdaanan nyo, di naman dumating sa punto na gusto mo ng tapusin ang inyong Ay, dumating ako sa puntong yun. inyong buhay. 16 years old ako. Grabe, ang aga naman po. Bakit po? So ganun ka aga pala, namulat na po talaga kayo sa sa buhay. 16 years old, nadanasan ko na yung sa magulang, sinasaktan ka na, binubulbog ka. Hanggang sa dumating sa nagkasawa ka, ganun pa rin. Tapos yung saan ako pumuntang lugar para lang maghanap buhay. So mga iba't ibang lugar, kahit ano po bang pinasukan yung trabaho? Oo, para lang ngayong mga anak ko, bit-bit ko yan. So, napatira ako sa mga lugar na hindi ko naman alam. Paano po napupunta sa mga lugar na mga di nyo po alam? Gawa ng mga... Kung saan na lang po kayo pumupunta talaga? May nag-aalok sa akin trabaho na gano'n. Sinasama nyo po yung mga anak nyo? Oo. Buti hindi po nahihirapan sa paglipat. Nakailan na po kayo lipat ng mga tirahan? Marami na. Madami na? Marami na kasi sa Laguna pa lang. Maghiwalay kami nung ama nito. Kung saan ako naulupalop nakatuloy. Hanggang sa nangupahan. Tapos hanap ng trabaho na pwedeng bitbitin yung anak. So nahirapan po talaga. Kasi di man po lahat ng papasukan nyo pwede diba may kasamang anak? Ang ginagawa ko, kung hindi, nagmamanicure kasi ako minsan bitbit ko ito. Binibitbit ko yung mga anak ko. Yung iba naman iiwan ko sa school kasi school. Papasok sila, tapos ito bitbit ko. Oras na ng pagkain tanghalian, uuwi ako ng bahay para pakainin yung panganay naman. Kaya ganoon. So, simula nung naghiwalay po kayo, talagang ikaw na lahat po. Ikaw na lahat ang umako sa mga responsibilidad ng ng tatay nila, no? Kaya ayaw ko man dumating sa kanila. Ganun na mangyari sa kanila. Kumbaga, kung dumating man sa puntong gano'n na hindi naman siniswerte, baga, ready na sila kung paano discard ang gagawin nila. Buti na hindi mo sila iniwan or binigay sa mga kamag-anak nyo? Ay, hindi naman. Hindi ko naisip yun. Iniisip ko kasi sila yung dahilan para mabuhay ako. Oh, grabe. Si nanay, no? Sir Marius, may mga aral kang napupulot pagkausap mo eh. Sino naiyak? Si nanay po. Bakit? Naririnig niya? Si Lola? Nakakaiyak naman talaga ang kwento nyo na eh. Talagang, hindi kayo nag-isip na pagtigilin sila sa pag-aaral kahit nahirap sila kayo sa pang-araw-araw. Hindi ko pa naman naisip yan. Hindi naman, gusto mo makapagtapos sila. Talaga, dapat. Para yung buhay na naranasan, hindi nila Oo. maranasan din. At saka iniisip, tinuturuan ko sila, gusto ko nga sila kanila lumaki silang, kahit yung magiging trabaho nila, caregiver, ganun. Para pag ako naman dumating sa puntong matanda na, Talaga ang kanila. kaya na nila, hindi na kailangan turuan. Kailangan gusto ko. Kasi pareho naman silang magkakapatid na marunong magkasikaso sa kanya eh. Apat yung kapatid mo din, palitan kayo? Oo, pang umaga to, tapos pang hapon naman yun. Pag sa pagbabantay kay Lola, so tig sa 50 sila. Kada Pero kung gusto niyo magkaroon ng pagkikitaan, anong naiisip mo? Ano yung mga nagawa mo na dati na na alam niyo na? Parlor talaga ako, tapos manukan.
Manukan. Parlor, nagtrabaho kayo sa parlor. Ano pong mga alam nyo, maggupit? May band, highlights, gupit, babae, lalaki, lahat. Ngayon, ba't nyo nasubukan ulit mamasukan sa mga Nay? Ay, sa dami bagang ngayon, yung mga parlor magtabi-tabi na. Kaya pahirapan ng customer. Ano rin ba dyan, Nay? Pag walang customer, walang kita? Wala. Walang arawan dyan, no? Wala. Ganyan din po Basta pareho. Kung kailan ka nang may customer sa yun lang. Yun lang. So pag wala sa buong araw, wala din. Wala. Ganun pala doon. Pareho. Kahit pamasahe mo, pag wala. Uutang at uutang ka o kaya maglalakad ka. Mahirap din pala, no? Kasi Nay, meron din akong beneficiary niyan. Yung isa, ganyan din na sasalon din siya. Tapos yun nga, nabanggit niya pa. Akala ko kasi kada pasok nyo, bayad ang araw. Yung pala, kailangan din ng customer talaga. Anong lugi doon, Nay? Yung oras? Yung oras mo, yung paupo-upo ka lang, yung pahiga-higa. Oo nga, maganda ka, maputi ka kasi lagi ka nasa loob ng parlor, aircon. Kaso? Wala ka namang kita. Hindi ba, mas magustuhin ko pang yung sa mga barangay, dole. Yung maglinis-linis. Kaya nyo yun, Nay, dahil kahit ganito kainit, naglilinis, may mga nakikita po ako, kahit umuulan. Oo. Talaga nakakabilib din po sila. Nasubukan nyo na magdole, Nay? Ngayon, wala po. May hinihintay pa kami kasi bats-bats naman yan eh. Hindi man pwedeng kada dole, magdodole ka. Yung iba pinagbibigyan naman, yung iba hindi pa nakakadole. Katulad ng mama ni Joanna, Sir Marius, nagdodole. So kahit anong makita nyo Nay, diskarte o pagkakakitaan gagawin nyo. Oo, lahat. Para sa kanila. Ginagawa ko kung may income ako, ginagawa ko ng barbecue ako minsan. Dito, Nay, nagtitinda ka? Nagtitinda ka po dito? Minsan, pag may pampuhunan. May pampuhunan. May naman ako, may naman ako. Meron din kasi, Nay, yung nagbigay ngayon sa inyo, may suggestion siya na kung kaya nyo magsimula sa maliit na puhunan, pwede kayo Nay, magtinda daw ng, kunyari, ano ba mga natitinda nyo bukod sa barbecue? Mga maruya, ganon? Mga lutong ulam. Lutong ulam. Manukan talaga. So pag po ba sa pagbabarbecue? Manok. Mga katulad sa sa nabibili lang crispy chicken. Magkano ba ang puhunan sa ganyan, Nay? Ang kailangan nyo? Saan ang pwesto nyo, Nay? Doon sa kanto, sa labasan. May pwesto ka kayo doon? Iba yung may pagpasok may paring kulay dilaw yun. So kamusta naman, Nay, dati? Okay naman ang kitaan? Okay naman, kaya lang tumigil ako kasi minsan nasisira yung manok namin kasi walang ref. Tapos ayaw ko bumili ng ref kasi nakikisipit lang kami ng ilaw. Ng kuryente. Kung lalaki ang bayaran, babaga kami? Hindi nyo mapapaikot din yung puhunan nyo? Kaya, hindi ko muna inano. Sa pagbabarbecue, Nay, ano mas okay sa inyo? Nauubos? Parang... Pareho lang kasi, may natitira, o kaya may gusto kang i-stock. Wala po. Hindi ka makaka-stock Kasi wala po yung ref, no? Kaya, ang ginagawa ko lang, kung ilan lang yung kaya na pwedeng maubos, yun lang. Kaya lang, ang kita mo, konti lang. Kaya maliit lang din, no? Parang balik puhunan lang po. Para sa libreng ulam lang namin. Yun lang. So, pag may natitira, yun na lang yung ulam namin kasi kaysa masira. Kaya nga. So, kailangan ng ref, no, Sir Marius? Or, na yan? Cooler na may yelo ka? Pwede din naman, kaya lang, ka sa yelo din. Kaya nga, dapat ma-monitor mo din eh. Pag wala ng yelo, ganun din. Wala na, nasisira. Bibili ka rin naman. Ulit, kasi pag natunaw, bibili ka. Kasi magdamag dapat yun. Magdamag nga hanggang mabenta mo ulit. Dapat di masira. Kasi yung manok, laging fresh. Opo. Hindi, kasi matitikman ng customer. Tsaka malakas din ang amoy nun pag pag pasiraan. Masisira din naman ang record mo kung nung magtitinda, ganito, ganyan. Di na babalik. Oo. Ito po, Nay, meron po nagpaabot sa inyo. Sana makadagdag din po ito sa inyong pang-araw-araw. 1, 2, 3, 4, 5,000, Nay. Tokim na nagbigay galing kay Ate Jem, Alabama, USA. Thank you po. So, Nay, ayun na. Sa inyo na po yan. Kaya na po. Kung gusto nyo po magsimula ulit sa maliit na negosyo, subukan nyo po. Andito man ako para sumuporta din, Nay, sa inyo. Gusto nyo sabihin kay Ate Jem? Thank you po, Ate Jem, sa konting tulong po na naibigay ninyo. Napakalaking bagay na po sa amin. Sana, Nay, pang-araw-araw nyo, no? Ikaw, Francesca, ano gusto mong sabihin sa nagpaabot ng tulong sa inyo? Salamat po. Malaking tulong na rin po yan sa
paghanap buhay. Masaya naman kayo? Opo. Masaya naman kayo na may mga onting blessings na dumadating sa inyo? Oo, napakalaking blessing yun sa amin. Kahit ano man ang dumating sa inyo is ano na, masaya na po kayo. Oo. Simpleng buhay lang, okay na ako eh. Hindi ko nahangarin na mas umangat pa. Kasi lahat ng bagay sa paligid natin, kung hindi tayo makukontento, pababa rin naman tayo. Hindi naman natin madadala yan. Pag tayo ay tumanda at palupa na. So anong sikreto na para maging masaya? Huwag kang Makontento. think positive lang. Think positive lang. Huwag ka nga Kahit rin... anong problema mo, tawanan mo na lang. Itulog mo, ipahinga mo, huwag kang mag-stay sa problema. Pero na may mga bagay din naman or may mga pangarap ka din naman na gustong marating. Ay, meron. Talaga. Pero hindi mo na lang masyadong... Hindi ko na inisip kasi Inisip. kung susundin ko yung pangarap ko, paano yung mga anak ko? Bakit, Nay? Ano po ba ang pangarap niyo, Nay? Ay, magkaroon ako ng sariling ng parlor. Mm. Para, ayoko nang magpapasok pa sa parlor para mga umuhan. At least, hindi na ako, ibig sabihin, yung mga customer ko, sila na ang pupunta sa akin, hindi na ako ang magpupunta sa kanila. Yun lang, para, kaya lang, hindi ko magagawa yun kasi sa mga gastusan ng mga anak ko, yun ang una. Para pag natapos sila, di medyo magkaunti-unti. Maunti-unti ko rin yung pangarap ko. Hindi naman huli ang lahat na yun, kahit na anong edad kaya mong gawin. So, anong Francesca? Anong message mo sa mama mo? Masaya po. Kasi siya po yung naghahanap buhay para po sa amin. Magkakapatid. Proud na proud ka sa sa tapang ng mama mo? Opo. Na nakuha mo rin yun. So, nice. Salamat po ulit at nakapagkwentuhan ulit tayo. Ayos lang naman na yung pagbalik ko sa inyo. Oo. Kasi may mga susunod pa niyan. Para may mga blessings man dumating. Nay, okay lang? Salamat. Nakakatulong naman kami ni Sir Marius po sa inyo. Opo, napakalaking bagay po. Ikaw, Francesca, ingat ka sa pagpasok mo ha. Opo. Dapat kumain ka na ngayon lagi bago ka pumasok para hindi ka nahihilo. Nahihilo daw yan ay. Lumalabas daw ang dugo sa ilong. Pag nasobrahan, pag nalipasan ng gutom. Anong kailangan niyang gawin, Nay? Pahinga. Pag oras ng pahinga, ito wala rin naman gawin. Itulog niya para may using niya, may lakas na naman ng katawan. Mahirap din kayo na sa Pangit kasi yung kada may sakit kayo, inom ka agad ng gamot. Maluluto yung katawan mo sa puro gamot. Nasasanay din po. Inom lang ng tubig, itulog, pahinga. Tsaka kumain syempre, Nay. Ay, oo, Kasi yun, nalipasan Hindi daw siya. mawawala yun. So, yun, salamat po ulit. So, sir, salamat ulit, Sir Marius. May message ka ba sa mga viewers at kila Francesca? Ayan, ang hindi pa nawawala sa akin yung sa kwan ko lang na kasi narinig ko yung sabi ng process ko na pagdudugo ng dugo ng ilong niya sa palagay ko yung paglalakad niya lalo mainit kung ang init yan yung pagkuan. Tapos umuulan pa po. Init ulan. Yun ang kwan kaya ingat lang din, huwag masyadong magpagod. Kung alam mo nga na hihirapan ka, medyo magpahinga kang konti. Dahil hindi naman natin yung kung na palagi ka magpapagod, kailangan magpahinga rin. Ayan, at saka ayan po mga kalingap, maraming po salamat sa lahat po ng mga tumutulong po dito kay Francesca at kay Kalingap Dan po. Sana po wag po tayong magsasawa na sumuporta po, lalo na po kay Kalingap Dan. Isang napakagaling po na charity vlogger. Unang-una, napakabait po niyan. At huwag po tayong magsawa na sumuporta sa kanya at sa lahat ng mga beneficiary. Ayan po. At siyempre po, huwag niyo rin kalimutan ang aking munting channel, Marius Vlog po. Ayan, marami po salamat. Thank you, Sir Marius. So, Nay, babay na po kayo. Thank you po. Bye-bye, Francesca. So, yun mga kalingap, maraming salamat po kay Ate Jem sa binigay niyo pong 5,000 para kila Francesca. Napakalaking tulong na po nun. And sa mga gusto po pong magbigay ng tulong, message kayo sa Facebook page Kalingap Dan. Thank you po and God bless.